Okay mga kanoisy, next video. Akala ko naman matatapang talaga, mga duwag naman pala. So ano na, China? Baka sabihin nyo, edited na naman ang Maritime Cooperative Activity ha? Nako. Totoo yan, huwag nyo igaya sa inyo na puro peke na lang. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. Again, mula na naman kay Melbs Castle, patungkol na naman ulit ito sa ating minamahal na WPSOS Philippine Sea. So, ang video ito ay may pamagat na USA Navy Admiral Aquilino. Paglalamayan ang China kusa atake ang USA, di na magdedeklara war. So, yun, grabe yung title, men. Na sobrang tapos title at thumbnail ay sobrang talaga, men, nakakapag-hook siya sa akin or nakaka-intriga, I mean. So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo naman ng ganitong mga reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa, baka gawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na USA Navy Admiral Aquilino, paglalamayan ng China. Kusa atake ang USA, di na magdeklare ng war. Like, comment, share, subscribe. Start. Peke pa lang inilabas na video ng Chinese Foreign Ministry. Fake news talaga tong China kahit kailan. Akala ko naman matatapang talaga, mga duwag naman pala. So ano na, China? Baka sabihin nyo, edited na naman ang Maritime Cooperative Activity ha? Totoo yan, huwag nyo igaya sa inyo na puro peke na lang. Kahit i-fact check nyo pa. At syempre kung nagsasanay ang Pilipinas at Amerika sa pakikipagdigma sa karagatan, magkakasa rin to ng pagsasanay sa kalangitan. Papali pa rin ang mga fighter jet at posibleng magpaspato ng Batanes. Ito din kasi yung isa sa dahilan kung bakit sobrang triggered or sobrang natatakot yung yung China sa pakikipag natin sa US kasi men, mapatubig, mapalupa or mapadagat, sobrang lakas ng US, men. Di talaga yan kakayanin ng China. Tapos tayo naman Pilipinas, di din natin kakayanin yung China mapadagat man or himpapawid. But lupa siguro may chance tayo ng konti, So, yun, kaya sobrang nasasaktan talaga yung China na malaman nila na US yung some kind papanig sa atin tapos may mga dagdag bansa pa, So, boom! Ano ang ibig sabihin nito? Pupunta sa Taiwan ang Philippine Air Force at US Air Force. So, posibleng rumisponde ang Pilipinas sa Taiwan kung sakaling magkagera doon. Tama naman, di ba? Para saan pa ang gagawing military exercises kung wala naman tong dahilan o connection sa Taiwan? Tama. Pwedeng mag-reach up to beyond Batanes at yung northern tip natin, Anong involved dito? Mga fighter aircraft from both air forces. So, may FA-50s tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, basic fighter maneuvers, tactical intercept. Dito sasanayin kung paano mabilis makakaresponde ang US Air Force sa oras ng gyera. Kung may lumubog man na isang barko ang Pilipinas o may mamatay tayong tauhan, agad aatake pabalik ang US Indo-Pacific Command. Dito, ito yung sinasabi naman ng kabilano na, do you think tutulong yung yung US sa kapag nagagulo yung Pilipinas at ng China? Sino ba naman daw tayo, guys, na willing talaga makipagdigma yung US para lang sa Pilipinas kontra sa China? Meron nga tayong MDT, di ba? Meron ngang alyansa, meron ngang kasunduan. Alam nga namang hindi nila panindigan yan. Alam nyo, guys, ito, bigyan ko kayo ng sample, ha? Itong Amerika, kapag halimbawa ganyan, Indianin nila tayo sa war whatsoever, tapos ngayon, kita nyo naman kung gaano sila, susuporta kami, we will support. Kung hindi nila tutuparin yan, magkakaroon ng problema ang Amerika sa lahat ng mga kaalyado nila. Wala ka naman palang binatbat, puro ka lang naman pala salita. Which is, hindi ganun yung US. Ano nangyari doon sa WW2? Di ba US yung parang umaksyon doon? Di ba? Wala, men. Yung US talaga, trip talaga nila na yung tulukan din talaga nila yung something na angas-angasan or yung mga number 2, number 3. I mean, number 2, number 3 kasi sila yung some kind number 1, di ba? So, ayaw ng China ng ganun. Siguro kung may number 2, number 3, gusto ng Amerika na
kaalyado nila. Kaso hindi. So need nilang a-actionan yung 2, 3, 4 or whatsoever na hindi niya kaalyado, di ba? Kasi ang gusto ng US, siya lang yung malakas eh. US lang sa kala. Kaya tayo naman, Pilipinas, huwag daw tayong makipagkaibigan sa US kasi ginagamit lang naman tayo. Kala mo naman talaga, ano tayo, di ba? Sobrang late lang naman natin. Di ba? Mapanandyan yung US or hindi, aanuhin pa rin naman talaga tayo ng China, di ba? So, mas mabuti na lang na meron. Maskin nga yung mga senator natin, nakikita nga nila, di ba? Though hindi lahat ng senator kasi meron din mga senator na against dito sa US. But, yun, dapat, meron talaga yung US, men. Di talaga natin, sinasabi ko sa inyo, sobrang laking tulong ng US. Kaya yung China medyo nag-aalangan. Tuloy. So, hindi na kailangan pang magdeklara ng gyera ang US kontra sa China. Kusang ma-activate ang Mutual Defense Treaty at agad-agad maglulunsad ang Amerika ng airstrike laban sa China. Yun. Dito muling inulit ni Admiral John Aquilino. Committed ang US na protektahan ang karapatan ng Pilipinas laban diba? sa walang basihang pang-aangkin ng Chinese government. Committed, di ba? All of the nations in the region have the right to operate and gain the resources that are allowed to them inside of their exclusive economic zone. The Philippines are no different. Boom. And these actions are dangerous, illegal, and they are destabilizing the region. The illegal claim of everything in Tapos sasabihin nila na imposible naman, natutulong talaga yung US. Yan ang mapapala nila sa atin. Uy guys, may mapapala yung US sa atin. Man. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, tawag ko sa inyo dyan, gamitan, di ba? Gagamitin tayo ng US, edi gagamitin din natin sila. Mawawala dun. Gamitan lang naman, di ba? Ganun naman talaga yung mundo, min. Need talaga ng gamitan. Wala namang libre dito sa mundo eh. Di ba? Bakit? Ano ba yung gusto nyo? Ma-acquire ng China yung soberanya ng Pilipinas nang walang kahirap-hirap. Yun ba yung gusto nyo? Mas masahol pa yun sa US na nanggagamit sa Pilipinas ah. O, di ba? Kita nyo ba yung point doon? Bakit kapag ba nagtagumpay ang China dyan, anong tawag nyo dyan? Di ba nila ginagamit yung ano natin, resources natin, or yaman sana natin? Mas masahol pa yun. Kasi against sa will natin. Tapos hindi natin sila mapakinabangan. Yung China, hindi natin sila nagamit. Sila lang yung gumagamit sa mga gamit natin. Diba? Mindset ba? Tuloy. inside of the self-proclaimed 9 or 10-dash line as Self-proclaimed. Chinese sovereign territorial waters has no basis in international law, Boom. and it has been decreed by the 2016 Arbitrarily. tribunal that Tribunal. it, in fact, the Chinese have no legal claim. Kung kay dating Pangulong Duterte, okay lang na binubuli tayo. Kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon, hindi yan katanggap-tanggap. Nako. Kayo, gusto nyo bang minamaliit lang tayo ng China? For me, I stand for PBBM about this issue, man. Hindi naman tama yan, di ba? Dito hindi papayag ang Administrasyong Marcos inaapi-api lang ang mga Pilipino. Hindi hahayaan ni PBBM na may mamatay pa sa West Philippine Sea bago tayo umaksyon. Dapat Tama. handa tayo sa oras na may sumiklab talagang malaking gulo. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Mga ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi makatwiran o makatarungan. Lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Tulad Boom. Maka-Pilipino, men. Tapos, ang kalaban ng ating mahal na Pangulo, mga Pilipino rin. Mga sira din, ano? ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi. Yun yung punto ko. Yung pinaglalaban ng ating mga ninuno or yung mga bayani natin dati laban sa mga mananakop. Di ba natin uulitin yun? Para ano pa sa paaralan dati, sabi natin, wow, grabe yung mga bayani. Maraming salamat mga bayani. Maraming salamat mga bayani. Kung hindi dahil sa inyo, wala sana kaming kapayapaan or kalayaan ngayon. Maraming salamat sa mga bayani. Tapos ngayon na may parating na pagsubok sa atin, di na natin ipaglalaban yung bansa natin.
Ano na lang iisipin ng mga bayani dati? Grabe yung mga tao pala sa hinaharap, ano? Useless lang pala yung mga pinaglalaban natin dati. Nasawi pa tayo para lang dun, tapos in their times, isusuko lang din pala nila. 'Di ba? Ngayon, ito, makalumang paraan, mana sa tatay, mana sa kung gaano katapang yung late Marcos din, yung tatay niya. Ginagawa niya rin ngayon, yung tapang. Tapos ayaw niyo. Yun lang naman yun. Men, ako, sus, sa mga Duterte, men, sobrang saludo ako niyan, men, sa mga nagawa nila kasi hindi din basta-basta yung nagawa or mga achievements ng Duterte administration, men. Dito lang talaga sa usaping West Philippine Sea, men, medyo may pagkatagilid talaga. Pero sa ibang aspects, sobrang solido ng Duterte, men. Kita nyo naman yung outro ko, men, laging ganyan, oh. Oh. Pero dito lang talaga, against lang talaga ako dito sa usapang WPS, ano. Kasi dapat talaga dito, men, magkaisa tayo, di ba? Tuloy muna. Lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Yun. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalaya, tapang at lakas ng loob. Tama. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ng ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Boom. Kayo, ano ang inyong reaksyon sa mas lumalalang agresyon ng China sa ating teritoryo? Ikomento sa baba ang inyong saloobin. Yun, mula sa ating Lodi na si Melvs Castle. Supportahan nyo yan, guys. Original video link nasa description box below. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video or nagustuhan nyo or whatsoever, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin. Nandyan sa baba, may subscribe button yan. I-subscribe nyo yan. Tapos, yun, kita-kits sa susunod nating reaction video. No? So, again, kayo, anong masasabi nyo sa, anong opinion nyo dito, men? Comment nga kayo sa baba. Pag-usapan natin. Yung nabanggit ni Mr. President na yung mga pinaglalaban ng ating mga ninuno or whatsoever, dapat yun din yung ano natin ba, dun tayo mag-reflect. Ang problema kasi sa mga tao, or sa mga kapwa natin Pilipino, sobrang natatakot sila, men, or nadadala sila ng takot. Like, ganyan, ito, grabe, yung balahibo ko, men. Natatakot tayo na, baka hindi natin kaya. So, ano na lang, tutungangan na lang ba tayo? Kasi hindi natin kaya. Ngayon, sige, given na yan na hindi natin kaya yung China. Ay, hindi natin kaya yung China. Kawawa lang tayo. Tayo lang din yung machuchugi dyan. Ngayon, gumawa ng hakbang yung mahal na presidente natin. Anong ginawa niya? Nakipagkaibigan siya sa ibang bansa. Humanap siya ng alyansa. Yung MDT, pinatibay niya na if ever na magkaroon nga ng gulo, automatic mag-activate yun. May tutulong sa atin. So, good thing yun. Pero bakit iniiwasan? Nagpapadala pa rin sa takot, di ba? Takot. Or maybe, for sure guys, if hindi ito yung, or if ever na against yung past administration dito sa China, or ayaw ng President Duterte ng China dati. For sure guys, yung mga taong nagtatanggol ngayon, nag-aastang pro-China, hindi yan magiging pro-China, min. For sure, nagkakaisa sana tayong lahat ngayon. 'Di ba? Maiiwan yung mga natatakot or whatsoever. Sige, ito na, usapang takot. Usapang takot tayo, ha. Hindi natin kaya yung China. Yun nga, lugi tayo. Bakit ba guys, nung unang panahon guys, do you think ba, kaya ba ng mga bayani natin or yung mga tumindig na mga Pilipino, yung mga mananakop? Di ba hindi naman? Hindi nila kaya yun, min. Din isa pa, nung mga panahon yun, sobrang dami ang tameme or takot. Kita nyo yun kung paano manghimok or paano inganyuhin ng mga tumatayong bayani natin yung ibang mga Pilipino na lalaban tayo, magkamatayan na. Kita nyo yung mga story nila Juan Luna, nila Andres Bonifacio, whatsoever. Dapat i-compare natin to, men, though hindi siya same era, but yung katapangan ba or yung pagiging dugong Pilipino, men, ba? Dati hindi nila kaya yun, men. Pero anong ginawa nila? Tinindigan nila
Kasi alam nila na, di, nasa tama tayo eh. Or kung ano man, wala lang din naman. Machuchugi lang din naman tayo. Bakit hindi pa tayo lumaban? Bakit hindi pa natin ipagtanggol yung bayan natin? 'Di ba? So yun yung ginawa ng mga bayani natin kahit alam naman takot sila men. Yung mga bayaning yan, takot sila. Takot sila. Pero humuhugot lang talaga sila na no men, this is Philippines. Yung mga kababayan ko, kailangan namin makawala sa gapos na to. Kailangan namin makawala sa pananakot na to. Kaya tumindig sila. 'Di ba? Anong ginamit nila? Utak, strategy. Hindi nila kaya pero ginamitan nila ng strategy. 'Di ba? Ano na tayo ngayon? Pilipinas pa rin. 'Di ba? Pilipinas pa rin. Isipin niyo na lang guys kung tapos yun, yan yung hindi nakikita ng mga tao na yung, yan, given na, Pilipinas, hindi kaya ang China. Anong ginawa ng Administrasyong Marcos? Gumamit siya ng strategy. Pero yung strategy niya, hindi ina-agree. Though hindi lahat kasi sobrang rami men or I think 50-50 ba? 50-50 na ba yung 50% ng tao dito sa Pilipinas ay parang nag-a-agree sa planong Administrasyong Marcos tapos 50% naman parang naiwan dun sa Administrasyong Duterte patungkol nga dyan sa WPS. Do you think ba? Tapos yun, good thing na rin kasi meron din namang sumusuporta kay PBBM. Pero yun nga, sobrang pangit lang din kasi maraming tumutulig sa or maraming nag-a-against. So, yun yung pangit doon. Kasi ang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Marcos ay strategy yan eh. 'Di ba? Maliit tayo na bansa, hindi natin kaya yung China. Pero ang ginawa niya, kakapit tayo sa mga malalaking bansa. Ngayon, ang pangit dito, kapwa Pilipino pa natin yung na walang hindi epek yan. Tayo lang din yung malalagas dyan. Men, saan kayo nakakita ng walang nalalagas? Bakit nung panahon ba ng mga bayani natin or mga ninuno natin, wala bang nalalagas doon? Bakit nung nalagas pa ang buhay nila, hindi ba tayo nakinabang nun? Yung mga lolo-lola natin, yung bansa natin, hindi ba nakinabang? Diba? Tayo lang din naman yung nagtatamasa ngayon sa mga ginawa ng mga bayani natin dati. Kaya yun, kung gusto natin, for example, meron na tayong mga anak, or in the future, may mga plano tayo na magkaroon ng anak, or gagawa tayo ng pamilya, or gusto natin na still ongoing pa rin yung Pilipinas, doon magkaisa tayo. Tutulong tayo if ever na kailanganin tayo ng gobyerno, di ba? Tulong tayo. Yun lang naman siguro. Pasensya na napahaba yung litanya ko. I know maraming mag-a-agree or magdi-disagree sa mga pinagsasabi kong ito. Kasi para sa akin, wala din namang mga basis to eh. Or yun nga, sometimes meron talaga tayong opinion na hindi a-agreehan ng mga tao. Pero yun, opinion ko lang din naman yun based sa mga napanood ko. I-share ko lang sa inyo kasi ano pang use ko dito, di ba? Magdadaldal dito kung hindi ko naman yung views ko. Tapos yun, alinawin ko lang ulit, hindi ako naghihimok na magkaroon ng gulo or whatsoever. Ang sa akin lang talaga, kasi ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos, di ba? Naghahanda tayo if ever magkaroon nga ng mga ganyan-ganyang thing. Paghahanda lang talaga, men. Yun, hindi natin i-against yung gobyerno sa mga planong yan. Yeah. I mean, sa mga planong yan, So, yun lang naman muna. Kita-kits muna sa susunod nating reaction video kasi mukhang nadadala na tayo eh. So, that's it muna. Thank you so much for watching Filipinos. Again, kayo guys, anong masasabi nyo dito? Agree ba kayo or nagustuhan nyo rin ba yung way ni Mr. PBBM ngayon na parang same lang din siya sa mga ginagawa ng mga bayani natin dati or shut up na lang? Wala na lang sanang gawin si PBBM kasi baka malagasan yung mga Pilipino, hindi natin kaya yung China. Comment down your opinion below tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So, Melbs Castle, Filipinos. Like, comment, share, subscribe.